Magandang araw mga kasolar. So muli tayo nagbabalik, ang inyong kasolar si Solarens. So solar panel ito at ito ay REC brand. So itong REC ay gawang Norway ito. So Norwegian na brand ang REC. At itong panel na ito ay Peak Energy Series at 245 watts. Ayan. Yan na yung peak power or maximum power, PMPP. Ang rated voltage niyan yung BMP or maximum power voltage nasa 30.6 volts. Ang rated current niyan yung IMP ay 8 amperes. So pwede ka nga gumamit ng circuit breaker kahit ang mataas ay 15 amperes. Ang open circuit voltage ay 38 volts. So gagamit tayo ng LJoy na multi panel tester. Ayan. So ito mga kasolar, ang oras ngayon ay magto 12 o'clock na at susubukan natin na kunin ang bawat isang panel na yan, yung kanyang VOC, yung harvest niyan, at saka yung BMP. Makikita natin yan sa multi tester natin, yung panel tester na ang brand ay LJoy. At actually itong solar panel na ito yung tinatawag ko na solar panel na bakla. Bakit bakla mga kasolar? So bading ito. Hindi siya polycrystalline, hindi rin monocrystalline. Ito ay multi-crystalline solar panel. Okay? So pag sinabi nating multi-crystalline, ayan, wala siya sa category ng monocrystalline at wala din siya sa category ng polycrystalline. So sa mga nauna kong nabanggit na video, malaki ang pagkakaiba ng polycrystalline sa monocrystalline na solar panel. Kasi ang polycrystalline ay wala siyang na-harvest, hindi nakakakuha ng kahit gaano kaliit na harvest. O sabihin natin napaka-minimal nung kanyang nakukuha pag medyo umuulan at pag napakakulimlim. Unlike sa monocrystalline, kahit umuulan, merong na-harvest yan. Yung para sa ilaw, kaya niyang isupply yan. Okay, so ngayon titingnan natin ito kung gaano pa kalakas. So ang panel na ito ay nabili natin so second hand na ito at magte 10 years actually, kasi ang sabi ni Chris, kasi siya ang may-ari nito, siya ang kauna-unahang may-ari at medyo mahal pa yung pagkakabili niyan bawat isa. Yun nga, itong multi crystalline na solar panel na ito ay titingnan natin ang bawat harvest. So medyo terik ang araw ngayon, so susubukan nating i-connect doon sa ating tester. Okay, so i-connect ko lang. So nasa 180.4 ang nakukuha nitong isa. At yung Pmax yun, maximum power. At yung BMP nasa 24 or 23.58, BOC 31.33. At dito naman sa kabila, ayan, backlight natin nasa 129, 119, medyo bumababa. 119 ang Pmax at BMP niya nasa 19 at ang IMP nasa 6 amperes. Ayan, at BOC 30 point something din.
Ayan, at medyo bumaba rin dito sa kabila. 183, ayun, medyo tumas. Itong isa medyo mababa itong power na nakukuha. So from 245, ayan, at nakakuha ng 138, more than 50% pa yung lumalabas na nag-generate na power. Unlike dito, medyo malaki-laki pa, almost 80%. Yan, kasi 184. Medyo malakas pa itong isang panel na to. Ngayon, susubukan natin mga ka-solar, subukan natin na takpan. Lagyan ng takip, lalo na itong isa, lalagyan natin ng takip na karton. Check natin kung bababa yung efficiency. So portion lang ang tatakpan natin, no? Ayan, kuha tayo ng karton. So ito ay hindi na tumataas, nasa 130 ang pinaka highest power na nakuha kanina. At bagkus ay bumababa pa, ayan. At ito naman, medyo maganda-ganda, nasa 185. At susubukan kong lagyan ng karton, So, tingnan natin kung bababa. Ayan, medyo kumukulimlim. Subukan kong lagyan ng karton sa ibang portion. Kung magbabago, ayan, nilagyan ko na. Ayun, so bumaba na. Bumaba, pag natakpan ng karton, ayan, nasa 2.3. Medyo mababa talaga. So, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng shading ang isang portion, ay affected na yung mga portion ng solar panel. So, subukan kong tanggalin yung karton. Ayan. Tingnan natin kung tataas ang harvest. Ayun, tumaas uli. Nasa 178. So, ito ay hindi kagaya ng bifacial, yung mga tier type ng solar panel na pag yung portion ng yung cell ay natakpan, yung ibang bahagi ay meron pa ring nakukuha na harvest. Pero sa ngayon, ito, kailangan talaga 100% na exposed dapat sa sunlight. Ayan, at medyo tumaas na nga, 191. So, kung 100% exposed sa sunlight ay maganda yung magiging performance. Pero ulitin natin, kung tatakpan natin, kung magkakaroon ng shading kahit sa isang portion lang, halimbawa may mga dahon-dahon na matatakpan o tatakip dito sa solar panel pag nailagay na sa roof, ayan, kagaya nito, bababa yun. Bababa yung harvest. So, ayan, nakita natin, nasa 11.69. So, portion lang yung natakpan, So, subukan natin na kahit 1/8 part. Ayan, medyo mababa pa rin, nasa 34, 38. Malayo doon sa 245 watts. Ayan, susubukan din natin sa kabila, Bagaman ito ay ang pinakamataas niya kanina, nasa 130. Ngayon, medyo tumaas din at nag 143. Susubukan din natin na takpan, lagyan natin ng karton ang solar panel. Tingnan natin kung mag-drop agad. Ayan, lalagay ko. Portion lang yon. Tingnan natin kung bababa. 141, ayun, nag-26. So, 26 lang. 26 watts. Ayan, at parehas, So, parehas yung epekto niya. Pag may shading, ayan, ay bumababa. Ayan, at tinanggal ko ulit yung shading. So, sa ngayon ay nasa 22. Tingnan natin kung tataas. So, ayun, tumaas. 134 watts. So, na-test natin mga ka-solar, na itong solar panel na ito, itong multi-crystalline solar panels ay hindi pwede sa mga merong shading. Kaya, dito ko ilalagay yan at 100% exposed naman yan sa sunlight. So, itong REC na to ay maganda kung 100% ang exposure niya sa sunlight, kita natin medyo kumulimlim, ayan, at 74 na lang dito sa isang panel, 73 at dito 46. Pero kahit alin dito sa dalawang ito, sa solar panels na ito, ang ating gamitin, yung effect ng shading, significant yung pag-drop
masyadong malaki yung pagbaba. Ayan. So, ayan, tingnan natin at medyo umiinit na naman. Ayan, at tumataas. Nasa 100. O yun, nagparehas na. 100. Pero dito, tumaas lalo. 143. So, yung degrees, ayan, almost the same lang yan, yung degrees nila. So, 122. Ayan, nag 163. 163. So, subukan natin ngayon takpan. Tingnan natin kung bababa. Dalawa na yung tatakpan natin, ano, pero portion lang, dalawang solar panels. Ayan, tingnan natin kung bababa. Nag 54, 46, 44. Ito 54, 47. Ayun, pumarehas na siya. 44 itong isa. Mababa talaga. 41. So 38. Ayan, so mababa. Talaga malaki ang epekto ng shading. So, yun lang muna mga kasolar, no? At least na ipakita ko sa inyo na itong multi crystalline na solar panel na gawa ng REC ay hindi natin makategorize para sa mono o kaya ay poly na crystalline type ng solar panel. So, diyan na muna tayo magtatapos, ano, sa ating video dito sa solar panel na ito. At maraming salamat sa panonood at sa patuloy ninyong pagsubaybay. At usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.